Nitong mga nakaraang araw, nakaraang linggo at nakaraang buwan, nakita natin yung mga ebidensya na hindi maganda ang relasyon ng camp ni BBM or ng mga Marcos at Romualdez sa camp ng mga Duterte. Kitang-kita natin na tila naglalaglagan at nagiiwanan sa ere ang magkabilang kampo. May mga recent statement ang mga kilalang personalidad sa kampo ng Duterte at ng mga Marcos na nagpapahiwatig, nagpapakita ng pagbanat sa isa't isa, no? Wag na po natin pag-usapan yung mga naging statement dati ni VP Inday Sara na nagbitaw siya ng salitang tambaluslos at ang publiko ang iniisip nila ay isang tao lamang ang di umano'y tinatawag ni VP Sara na tambaluslos. Although wala naman siyang pinangalanan, pero yung mga tao sinasabi na ito ang tinatawag na tambaluslos ni VP Sara. Fast forward yung mga pangyayari, hindi na aprobahan yung hinihing confidential fund ng OVP at saka ng DepEd. Alam naman po natin kung sino may decision dito, ang Congress, ano po. And then, nagkaroon ng mga statement ang dating Pangulo sa television show na tinitira or binabanatan ang Congress at ang mga specific na congressman or congresswoman na hindi nagustuhan ng mga tao at ng mga taga-Congress. So, wag na po natin gawing specific dahil alam naman po natin na pagbabanta yung naging statement ng dating Pangulo. Bukod dyan, panay-panay din at talagang walang katigil-tigil ang pagbanat ng mga DDS vloggers sa kasalukuyang administrasyon ni BBM, no? Kung kayo ay nagbabasa ng mga content, no, or mga post at nanonood kayo ng mga video ng mga DDS vloggers, talaga namang ang kanilang subject ay si Speaker of the House Martin Romualdez, ang mga Marcos, si First Lady Liza Araneta, kitang-kita natin yan sa mga ginagawa ni Maharlika Boljaquera. At kung titignan niyo pa yung ibang mga DDS vloggers, talagang sila na mismo ngayon ang bumabatikos kay BBM, no? At meron pa nga silang mga naratibo na ganito at gusto nilang ihiwalay ang Davao. Imbis na talagang sila yung manguna sa pagkakaisa, sila na ngayon ang nagiging dahilan kung bakit tayo tila nagkakawatak-watak ng malubha. Nitong mga nakaraang araw, nitong mga nakaraang linggo, tahimik lang ang House Speaker, si House Speaker Martin Romualdez, pero ngayon nagsalita na po siya. Ang sabi niya, tatayo ako laban sa sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Sa totoo lang, kahit papano, medyo nagulat ako doon, no? Kasi hindi ako sanay na makita siya na ganyan, na nagsasalita, nagbibigyan ng statement. Kahit nga yung mga pasaring, no, sinasabi ng mga taong bayan na siya yung tinutukoy yung tambaluslos ni VP Sara, wala akong nakitang reaction niya or statement para mag-react doon, mag-respond doon sa statement na yun, ano? Although, like I said, hindi naman siya pinangalanan, ano? Pero siya nga daw yung sinasabing tambaluslos. Pero si House Speaker Martin Romualdez, tahimik lang siya, no? Parang hindi siya nakikipagbardagulan. Kitang-kita mo na civil yung pagkatao niya. Hindi niya pinapatulan kapag mga personal remarks at mga banat na wala sa lugar, no? Pero ngayon ay tila na puno na po ang salop, no? At talagang, ayan na siya. Nakatayo siya sa Congress habang sinasabi niya yan. At kahit may accent, no, na parang may foreign accent si Speaker Romualdez, ramdam ko yung kanyang conviction at yung tapang sa kanyang statement at sa kanyang boses, no. So, ayan na, no, nakikita natin na naninindigan na sila. Bukod dyan, si Congressman Sandro Marcos ay naglabas na rin po ng statement at ito po yung sinabi niya. During the break, there were threats against one of the House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity not only towards the speaker but for the institution as a whole and its sanctity. I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network and some words were said to malign the reputation of our institution. So, ayan na, nagsasalita na rin si Sandro Marcos at hindi nila nagugustuhan, no? Medyo nahinaan lang ako dun sa statement na yan ni Congressman Marcos, no? Sana pinangalanan na niya. Evident naman very obvious, no? At huwag na tayo magkunwari. Si PRRD ang tinutukoy nila, no? So, medyo nag-iingat pa rin sila at hindi pa rin nila madiretso na masabi, no? Pero alam naman po ng publiko, it's very known to public na si PRRD yung nagbitaw ng mga salitang may pagbabanta sa miyembro ng Congress at talagang binabanatan ng Congress dahil nga nagde-demand si PRRD na ipakita ang liquidation, ang audit, no, transparent audit ng pondo ng Congress, no, which is very ironic dahil nung panahon niya ay hindi sila nawagan ng ganun and nabalitaan nga po natin yung mga tirada niya, mga banat niya sa COA nung time na siya yung nasa posisyon bilang presidente. Pero going back, si Congressman Sandro Marcos, ayan po yung kanyang naging pahayag. Ito pong pahayag na to ay evident na nagsasabi na hindi nila nagugustuhan ang mga ganung banat, no? Yung banat sa Congress at banat sa kanilang
miyembro. Bukod dyan, isang opisyal ng PDP laban ang nag-resign. Ito po, sabi ni Congressman Ed Salagman, I also would feel bad hearing that accusation that the House is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Ang sabi ni Representative Gonzales, I will answer the question of the Congressman of Albay, Congressman Ed Salagman. But before I will answer your question, is the president of the PDP party, are you here, Sir President Kong Alvarez? The one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. Sabi pa niya, before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former President Rodrigo Roa Duterte was the one who said that, Mr. Chairman. So ayun, nag-resign si Congressman Dong Gonzales, nag-resign siya sa PDP Laban at sinabi niya na si PRRD nga daw po ang nagsabi ng mga salitang rotten, yung mga banat sa Congress, Ayan. So, nakikita natin na umalis na, iniwan na ba sa ere ni Congressman Dong Gonzales ang PDP Laban, which is part nga po si dating Pangulong Duterte kung hindi ako nagkakamali. So, kitang-kita natin na nagkakaisa ang mga congressman para protektahan ng Congress at ang kanilang mga kapwa-congressman, Hindi dahil may pinoprotektahan silang katiwalaan, kundi dahil siguro sa mata nila under attack po yung kanilang institusyon, at namamalayan. Sabi nga ni Congressman Sandro Marcos, namamalayan po, So, hindi sila pumapayag na nangyayari ito. Kaya, ayan, as a result, nakikita natin ang laglagan sa ere, iwanan sa ere, kung ikaw ba, isa sa mga congressmen, ganun ang mga banat sa'yo. Hindi lang naman basta ordinaryong tao ang bumabanat at nagkikriticize, Although karapatan naman ni dating Pangulong Duterte ang kanyang freedom of speech, Kaso hindi nga po tayo sanay sa ganyan na nakakakita ng dating Pangulo ang bumabanat sa gobyerno, Considering na naging part siya ng gobyerno. Hindi tayo sanay na nakakakita ng ganyan. Meron pa nga siyang mga binitawang salita na nag-uudyok ng civil disobedience na huwag magbayad ng tax, kung hindi gagawin ng Congress ang demand niya, Kaya siguro itong Congress ngayon medyo pumipitik na at ayan, tila naninindigan sila at nagsasalita na sila para protektahan ang kanilang institusyon. Bilang ordinaryong Pilipino ay napakalaking foul nga naman po na mag-encourage ng civil disobedience na hindi magbayad ng tax, dahil lamang sa isang issue. Pwede namang baguhin ang sistema para ma-resolve ang issue, pwedeng i-oblige, or parusahan ang mga taong hindi transparent or mga taong may ginawang katiwalian dahil hindi transparent ang kanilang audit. Pero yung manawagan ng hindi pagbabayad ng tax, malaking foul po yun dahil ang mamumulubi po ay gobyerno, mapaparalyze po ang gobyerno at kapag naparalyze ang gobyerno, dahil wala silang pondo, dahil mahina ang collection ng tax, ang mahihirapan po, ang magsasuffer ay ang mga constituents, ang mga Pilipino na umaasa sa mga serbisyo ng gobyerno. Ang magsasuffer pa rin ay ang mga Pilipino. Kaya siguro pumipitik na po ang mga opisyal natin dahil sa mga pahayag po ng dating Pangulong Duterte, Ganyan din ang mga DDS vloggers, Kitang-kita natin sila Maharlika, si Sas, nakikita ko yung mga post niya, ang mga content niya, talagang ibang-iba sa mga content niya dati, At marami pang ibang DDS vlogger ngayon na sila na po ang halos inaraw-araw na ang pagbatikos sa kasalukuyang gobyerno. Kaya ako, honestly, hindi na po ako magtataka kung sooner or later papasukin ng ICC, makabalik, magkaroon ulit ng prangkisa ang ABS-CBN at makalaya si Senator De Lima. So nakikita natin ang laglagan at iwanan sa ere ng dalawang kampo. Ano pong masasabi nyo sa aking mga binahagi ngayon sa video na ito? Comment down below. Huwag nyo pong kalimutang i-like ang video and magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.